Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay Jesucristo. ang ulo ng mga Hudyo na kontra kay Jesus. No, yung kumbaga pataas din ng pataas ang kanilang galin o pagnanais na si Jesus ay batuhin dahil sa mga ipinapahayag nito na hindi katanggap-tanggap para sa kanila, na siya ang anak ng Diyos, na siya rin naman patuloy niyang ipinapakilala at ipinapahayag. Sabi dito, 2 beses na binanggit na nais na nilang batuhin si Jesus sa mga ganitong pahayag. Pero si Jesus ay nakakatalilis, nakakaalis o nakakatakas o yung ibang salita ay nagtatago. Hindi sa tao, kundi sa kanila, sa mga taong nagiging hadlang para maganap niya ang kanyang misyon. Kaya nga, kahit siya ay nakatalilis, dahil gusto na siyang dakpin, pero siya ay patuloy pa rin na nagpapahayag ng mabuting balita. So hindi duwag si Jesus, huwag nating isipin na gano'n, no, na tinatakasan niya dahil natatakot siya, kundi dahil hindi pa ito ang panahon. Kaya nga, sabi ko kanina, sa susunod na Biyernes, ay talagang haharapin niya ng kusa itong pagpapahirap na ibibigay sa kanya dahil sa pag-ibig. Yung sakripisyo na kusa niyang aakuin, hindi dahil ipinataw sa kanya, hindi dahil sa pagpapahirap ng ibang tao, kundi kusa niyang tatanggapin para sa kapurihan ng Panginoon at kaligtasan ng mga tao. So muling, paalala sa atin, may mga pagkakataon na kailangan nating lumayo. May mga pagkakataon na kailangan nating magdesisyon na iwanan ang mga taong ayaw sa atin. Pero darating din ang panahon na kailangan nating harapin ang lahat ng ito. Yun nga lang, no? Sabi nga, hindi tayo pwedeng padalos-dalos, kundi kailangan pinagninilayan ng mabuti kung ano ang ating susunod na pagkilos. Na kung tutuusin po, no, sa kapangyarihan naman ni Jesus, pwedeng sa isang salita lang mawala lahat ng mga
Hudyong ayaw sa kanya. Sa isang salita lang, pero hindi niya ginagawa. Kasi ang lahat ay ayon din naman sa plano ng Diyos na kanya rin namang sinusunod. So po pwedeng nasa ating kamay ang buhay ng bawat isa. Di ba? Nasa atin. Kaya nga ngayon sa mga nangyayaring krisis sa buhay natin, madali lang naman bumaba ang presyo ng gasolina pero ayaw gawin ng mga kinauukulan. Madali lang naman maayos pero ayaw nila itong gawin dahil may sari-sarili mga hangarin sa buhay. Magkano na ang gasolina ngayon? 120 per liter. Magkano na ang kilo ng baboy? 500. Buti na lang magka-Kwaresma. Bawal ang baboy. Di ba? So, may mga ganong pananaw no, na kailangan natin mas lawakan ang ating pag-iisip. Sa lahat ng mga problemang ito ay meron din namang naidudulot na maganda na dapat nating makita. Kasi kung ang problema lang ang tingin mo at wala kang natututunan, yan nga ay isang problema sa ating pag-iisip. Tandaan natin, no? Lahat ng problema may dahilan at lahat ng problema ay may solusyon. Kailangan mo lang talagang mas maging mahinahon sa pagharap ng mga ito. Amen?